Professor, una, no, doon sa pag-redact, hindi pagsasama sa address ng declarant, doon pa lang ho meron na akong issue sa akin mismo. Kasi Okay po. Tama. sa akin lang kasi kung kami ay gumagawa ng isang investigative report sa alleged ill-gotten wealth ng isang public official, ang unang mong pagbabasihan siya nakatira. Tama po. Yung Actually, 'di ba yung Opo. address niya and then yung kanyang declared properties. 'Di ba? Doon ka magsisimula saan ba siya nakatira? Sa isang mamahaling subdivision, mamahaling hotel condominium, saan ba siya nakatira, di po ba? Okay, magandang punto yan, Sir Ted. Kaya nga yung reduction, hindi naman kailangang absolute 100% na reduction ng address. I'm not sure if you would agree with me, Sir Ted, pero yung syudad at saka yung subdivision, yung area na kung saan siya nakatira, yun siguro pwedeng isa publiko, pero yung eksaktong home address at saka street, siguro yung nuance na yon pwedeng pag-usapan pa. Pero ako yung personal kong pagtingin, I would tend to agree with you, sir. Kung gated subdivision yan, halimbawa, Forbes Park o Dasmariñas Village, sa tingin ko dapat sa publiko yan. Pero yung eksakto, halimbawa, kapitbahay ba siya ng ambassador o kung ano man, sa tingin ko, it's a particular nuance na pwedeng i-assess in the future po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!